Good morning, Kuya! Good morning mga kasangbahay. Tuesday po today, March 12, 2019. Bilis ang panahon. Good morning! Hey, Doc Jan! Welcome back to Happy birthday! Si Joseph. Happy birthday! At syempre, isa na namang very informative morning ang handog namin sa inyo mga kasangbahay. Kaya manatili po kayong nakatutok sa aming programa. And syempre, maliban po sa inyong mga TV, pwede nyo ring mapanood ang Good Morning Kuya sa aming website, ang untvweb.com. Bukod sa ating website, pwede nyo rin po kaming masubaybayan kahit nasa ang panig man kayo ng mundo sa pamamagitan po ng aming Facebook Live sa UNTV News and Rescue FB account at sa aming pong FB page ang Good Morning Kuya. That's right! Gusto ko may mapagano pa siya. Yeah. Bili na! Yeah, bili na, diba? Parang ano yung kapani-paniwala. Oo, diba? Kaya po mga kasagbahay, tutok lang dahil marami po tayong mga usapan, diba, today. Pero bago muna yan, narito muna ang ilan sa mga balita nga abangan ninyo this morning. Epekto sa mga Pilipino ng sitwasyon na walang tubig, kuryente at internet. Alamin. Pagbawi sa rehistro ng Rappler pinagtibay ng Court of Appeals. Ilang infrastructure sa Hawaii, USA natuklasan bagsak sa standard ng American Society of Civic Engineers. Filipino singer-musician Hayes Francisco pasok sa blind audition ng The Voice France. At AFP Cavaliers kauna-unahang koponan sa UNTV Cup na nakakuha ng 3 championship title matapos patumbahin ang Senate Defenders sa championship game para sa UNTV Cup Season 7 Finals. Yan po ang mga balita nga abangan ng ating mga kasangbahay. Maliban po sa paghahatid sa inyo ng mga balita, magbibigay din kami sa inyo ng dagdag kaalaman. At of course, dahil po Tuesday ngayon, kasama po natin si Doc Janice De Vera. Yung coffee mo gumagano. Doc, ano ba ang pag-uusapan natin later sa Usapang Pangkalusugan? Mamaya sasabihin ko sa inyo ang isang very interesting topic today. Ito yung tungkol sa sakit sa kamay. Hand pain pala ito. Yung mga common issues that causes pain in the hand. Alright. At syempre, maliban sa usapang pangkalusugan, meron din tayong usapan tungkol naman sa kasaysayan. Syempre, alam niyo bang may ballistic missile na Philippine-made? Ayan, abangan niyo yan mamaya sa ating Today in History. At syempre, hindi makukumpleto ang ating araw kapag hindi ako nakakain at kung wala tayong What's for Breakfast. Kaya mamaya mga kasangbahay, sasamahan tayo ni Chef JR Urbino dahil ipagluluto niya tayo ng masarap na recipe. Kung ano yan, abangan nyo mamaya. Pero bago natin pundahan ang lahat ng yan, narito muna ang ating top stories for today. Umano'y dagdag bawas sa 2019 proposed national budget, ibinunyag ni Senate President Tito Soto. Imbak ng tubig sa Angat Dam, tatagal pa hanggang sa pumasok ang tag-ulan. Malacanang, bumuo ng task group na tututok para solusyonan agad ang kakulangan sa supply ng tubig. Department of Health, target makontrol ang measles outbreak sa bansa ngayong Abril o Mayo. Umaga po mga kasangbahay, magandang umaga. Morning, Pero, Catherine! nakaligo na ho ba kayo? Ay, bangon-bangon na ho kung mag-iipon Ikaw pa ba? lang. Ligo ka ba? Hindi ko maalam. ano lang, pisik-pisik lang. Una po sa ating mga balita ngayong umaga, patuloy ang girian ng Senado at Kamara sa usapin ng pagpapasa ng 2019 proposed budget. Naninindigan ang liderato ng Senado na hindi lalagdaan sa yung niretipikahang panukalang budget kung ito ay pinakialaman pa ng ilang mambabatas ng mababang kapulungan ng Kongreso. Yan po ang ulat ni Nel Maribuhok.
Patuloy na nanganganib ang pagpasa ng 3.75 trillion peso 2019 proposed budget. Ito ay dahil sa aligasyon na binago o pinakialaman pa ng liderato ng Kamara at House Appropriations Committee ang niratipikahang bersyon ng budget. Naninindigan si Senate President Vicente Sotto III na hindi lalagda sa ratified 2019 budget kung may makita siyang binago mula sa orihinal na naaprubahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ayon sa Senate President, batay na rin sa mga tumawag sa kanyang mga kongresista at sa ulat ng Legislative Budget Research and Monitoring Office, nagkaroon ng dagdag bawas sa mga panukalang budget na nakalaan sa mga proyekto ng ilang distrito. At may mga congressman mismo na tumatawag sa amin na nakarating sa kanila yung nangyayari yun. Sila'y nabawasan, nadagdag sa kung saan. Kaya ang total nun, pag pinagsama-sama mo, nasa mga 79 billion. Pinabulaanan rin ni Senator Soto ang alegasyon ni Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya na maging ang Senado ay may post-BICAM realignment na 75 billion pesos. Kasunod nito ay may hamon ng Senate President sa liderato ng Kamara. Kung gano'n ang sinasabi nila at ang tingin nila ay legal yung ginawa nila, di pirmahan nila. I-submit nila sa amin dito. I will cross the bridge when I get there. Ayon naman kay Senator Panfilo Lacson, naglaan rin sa panukalang budget ang House leadership ng overpriced ambulance na 2.5 million pesos. Bahagi umano ito ng 25 million at 8 million pesos na ipinamahagi sa mga kongresista mula sa Health Facilities Program ng Health Department. If we're talking here of 296 or 295 congressmen at ganong kalaki, ganong kamahal ang ambulansya, kung overpriced na lang kamo ng 1 million ang bawat ambulansya, we're talking here of 296 million pesos in overpriced purchase ng ambulance. Upang maresolba ang mga isyung ito, ipinanukala ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na sa pagbabalik sesyon sa May 20, maaaring mag-reconvene ang BICAM upang muling talakayin ang budget. We reconsidered the approval, the ratification of the bicameral conference two-week report and reconvene the BICAM and correct the alleged revisions in the final BICAM report. Batay sa impormasyon na nakuha naman ni Senator Drilon, 62 congressmen ang apektado ng nasabing realignments. Binigyan din ng mga senador na malinaw na ang ginawa na ito ng ilang mambabata sa Kamara ay labag na sa konstitusyon. Kung hindi mareresolba ang nangyayaring batuhan ng alegasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso, posibleng sa buong taon ng 2019 ay iiral ang reenacted budget. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nanindigan naman si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pipirma sa illegal na budget proposal. Alamin natin ang detalye ng ulat na yan mula kay Rosalie Cots. Nagsalita na si Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa kontrobersya sa 2019 proposed national budget. Nanindigan nitong hindi pipirma sa illegal na budget proposal. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag ng pangunahan ng pagkilala sa 10 outstanding women in law enforcement and national security sa bansa. Sabi ko, I said my piece. I will not sign anything that would be an illegal document. Gayunman, kung magiging reenacted naman anya ang pambansang pondo para sa taong ito, hindi ito makabubuti sa ekonomiya ng bansa at maapektuhan ang mga nakatakdang proyekto ng pamahalaan. Magkaroon tayo ng slide sa GDP niyan if we are going to reenact the budget. And everybody will suffer, including the law enforcement. It will decrease our GDP. Alam niyo yan. It's an everyday income that we expect. Walang pera pang gastos, move on. Kasalukuyan pa rin may hidwaan sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso dahil sa aligasyong may manipulasyon umano sa Congress-ratified version ng 2019 General Appropriations Bill. Una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na kung totoo ang ulat,
Labag ito sa saligang batas at hindi niya ito pipirmahan oras na mapatunayang may binago sa inaprubahan nilang panukala sa Bicameral Conference Committee. Samantala, iginiit naman ng punong ehekutibo na wala siyang binastos o ipinahiyang sinuman lalo na sa mga babae. Kalinsabay nito, sinabi rin ng Pangulo na iniibig niya ang mga kababaihan. But I do not remember of disrespecting, dishonoring anybody. Bahala kayo. Basta ako, mahal ko ang babae. Kaya nga makita mo naman, dalawa ang asawa ko. Ano pa ba na yung... Ibig sabihin talagang gusto ko ang babae. Hindi sabihin na gusto kong galawin, gusto ko lang ang babae. It's not because when I say that I like women that I want to despoil or dishonor. Hindi nila makuha eh. Sabi ko, mahirap itong... Hindi nila makuha yung ano ko. Matatanda ang tinutuligsa ng iba't ibang women's group si Pangulong Duterte dahil umano sa pagbatiko sa mga kababaihan ng oposisyon tulad ni Senador Leila de Lima at dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Maging sina United Nations Special Rapporteur on Extrajudicial Killings Agnes Calamard at International Criminal Court Prosecutor Fatou Bensouda. Rosa Licoz, UNTV, News and Rescue, Philippines. Sapat pa ang imbak na tubig sa Angat Dam base sa pagtaya ng National Water Resources Board. Ayon naman sa Pag-asa, kakailanganin ng 1 linggong pag-ulan upang mapuno naman ang Lamesa Dam. Para sa detalye, narito po ang report. Nakahanda ang National Water Resources Board o NWRB na magdagdag ng supply ng tubig para sa Lamesa Dam. Ayon kay NWRB Executive Director Sevilla David, sapat pa naman ang imbak na tubig ng Angat Dam at tatagal pa ito hanggang sa Mayo o bago dumating ang tag-ulan. Mataas pa ng mahigit sa 20 metro ang level nito kumpara sa 180 meters na minimum operating level nito. Sinabi ng opisyal na mula sa 46 cubic meter per second ay itinaas na nila sa 48 cubic meter per second ang pinapakawalang tubig mula sa Angat Dam. Ang 60% nito ay napupunta sa Maynilad at 40% naman ay napupunta sa Manila Water. Pero kung papayagan man anya ang dagdag na alokasyon ay may limitasyon na rin ito lalo na kapag tumindi pa ang init ng panahon. Sa tingin ho natin, kailangan din natin tingnan yung limitasyon din ng mga sistema or mga sistema sa pagkuha ng tubig sa Angat kung kakayanin pa ho yung additional na releases. Napansin naman ng Pag-asa Hydromet Division na mas mabilis ngayong mabawas ang tubig sa Lamesa Dam. Di birong ulan din ang kailangan bago ito muling mapuno. Pag sa Angat lang po babaksak siguro mga kung 1 week na tuloy-tuloy na pag-ulan po baka ma-meet na yun. Kasi malit lang yung reservoir capacity ng Lamesa, 40 million cubic meters lang. Ang Magat Dam naman sa Isabela ay may 9 na metro na lamang bago bumaba sa critical level. Posible umanong maapektuhan nito ang power generation at supply ng tubig para sa irigasyon. Pero ayon din sa ahensya, may epekto din ang El Nino sa pagpasok ng tag-ulan. Madalang din ang bagyong nabubuo kapag tag-araw. Dahil nga sa meron tayong binabantayang El Nino, so maaaring magkaroon tayo ng delayed onset ng rainy season. Ang Bureau of Soil and Water Management o BSWM ay may nakalaan ng 10 milyong pisong pondo para sa pagsasagawa ng cloud seeding operation. Makatutulong nila ito para magkaroon ng artipisyal na ulan. Ilan dito ay ang sa Region 2, 6, 7 at 12 para sa 172 oras na lipad ng eroplano. Basta po sir ay may lahat ng parameters, mag-akma po sa kinakailangang parameters ay nagsasuccessful naman yung ating operation. Pero ayon sa NWRB, mahirap magsagawa ng cloud seeding kapag may umiiral na El Nino. Meron din dapat mga ulap na nagde-develop kasi kung wala rin pong mga nagde-develop na clouds, hindi rin maging epektibo yung cloud seeding. Panawagan ng NWRB sa publiko, magtipid ng tubig gaya ng pagre-recycle at i-check kung may mga tagas ang mga tubo sa bahay. Samantala, bumubuo na ng isang task group ang pamahalaan upang masolusyonan ang problema sa tubig, partikular ang patuloy na pagbaba ng water level ng Lamesa Dam.
Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo, umaasa ang Malacanang na mabibigyan ito ng agarang aksyon. Binigyang diin rin ng kalihim ang kahalagahan ng mas maagang abiso sa publiko sa mga lugar na mawawalan ng tubig. Tugon ito ng kalihim sa bulto ng mga reklamo na mga naapektuhan ng biglaang pagkawala ng supply ng tubig sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Then we will improve on that, on the information and notices to the people so that they'll be prepared. Alas 5:02 na po ng umaga. Sa iba pang balita, target ng Department of Health na makontrol na ang measles outbreak sa bansa sa susunod na 2 buwan. Pinag-iingat naman ng DOH ang publiko sa pag-inom ng kape at tsaa ngayong tag-init dahil posible po itong maging sanhi ng heat stroke. Yan naman ang ulat ni Aiko Miguel. Plano ng Department of Health na magkontrol na ang measles outbreak sa bansa sa darating na Abril o Mayo. Ibig sabihin nito, kailangang mapigilan ang pagtaas pa ng bilang ng mga nagkakatigdas. Patuloy ang pagbabahay-bahay ng DOH upang magbakuna. Pinaigting din ang pagbabakuna sa mga eskwelahan. Nais maabot ng DOH ang target na mabakunahan ang lahat ng mga batang Pilipino na kulang ang proteksyon sa mga nakakahawa at mapanganib na sakit gaya ng tigdas. Siyempre gusto sana natin mga 50% na kasi March and April, di ba? So may darating pa naman sigurong report. Gusto natin by April mabakunahan na yung 3 million children. Tapos mag-start na rin tayo sa dagdag pa yung mga school children, kinder to grade 4. Pag hindi kompleto yung bakuna, basta may consent ng magulang, babakunahan siya sa schools. Batay sa ulat ng Department of Health, simula January 1 hanggang March 2, 2019, higit 16,000 kaso ng tigdas na ang naitala. Mahigit 12,000 kaso ang itinaas ito kumpara noong 2017. Nanatili namang measles-free ang Batanes, ang nag-iisang probinsya na wala pang naitatalang kaso ng tigdas hanggang ngayon. Kaya paalala ng DOH sa mga turistang dadayo sa Batanes, tiyaking protektado sila kontra tigdas upang wag makapagdala ng sakit doon. Para ma-protect natin yung community natin, number 1, yung mga batang na nandun, siguraduhin natin na bakunahan na, no? Para kahit na may makarating na tigalabas na dumating doon na merong tigdas, wala nang mahawa. Samantala, dahil tag-init na, nagpaalala ang DOH na uminom ng maraming tubig at iwasang uminom ng diuretics o mga inuming mas makakapagpaihi sa isang tao, gaya ng tsaa at kape, dahil posibleng magdulot ito ng dehydration at heat stroke. Pinapayuhan din ng publiko na iwasang mag-ehersisyo o gumawa ng mga nakakapagod na aktibidad sa kasagsagan ng init ng araw. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Wala talagang ganyan. Kailangan, balikan ko lang yung walang tubig. Yung mga Uy, mag-recycle daw, sabi ng NWRB. So kung maliligo ka, isaahod mo na. Isaahod mo. Yung nakatungtong kayo, yung ano. Para isaahod mo. Ang hirap naman. Tsaka yung pagdidilig, sinasabi ng, parang may bagong technology ngayon ang sinasabi ang DA. Dapat daw pala, huwag kang magdidilig sa umaga. Oh. I know that. Dahil kasi yung soil daw, it's not going to absorb. Saka mismo yung halaman. Pag daw pala, halimbawa, parang tao, di ba umiinom ka pagka ikaw ay nauuhaw. So sinasabi ng DA, base doon sa technology from Israel, dapat diligin mo ang halaman pagka yung tirik ang araw o mainit. Para makatipid ka. Tsaka mas maganda daw mga medyo, yun nga, hindi masyado umagang-umaga. Kasi yung mga magagabi na, para daw the next day, absorb pa ng plants, yung tubig, yung moist, na dinilig mo from the last day, the yesterday, parang gano'n. At saka, yun nga, tipid-tipid ang tubig kasi sabi nga, di daw, baka daw mag-last until the rest of the summer. Ang ganitong klase ng... Pwedeng ma-delay daw pwedeng yung ma-delay, pwedeng ma-solusyonan nila right season. away. Diba? Pero, wala tayong magawa. Diyan ba sa pundahan? Check ulit natin kung nakaligo ba sila. Nakaligo ba kayo, mga Good morning! Morning! Naku, pinagdadaan ko yan, Si Kikay, matindi ang ginawa. Tinapay ng tubig? Walang tubig. Naku, tag-init. Kala ko ba? El Niño na. Ano Pinaligo ka na, di ba? Mineral water. Pero ngayon meron na good news. Pero kayo ba may kuryente ngayon? Kuryente? Kuryente. Tubig saka naman. tubig. Tubig. Wala problema. Wala naman sa amin problema. Pero kayo nakaligo kayo?
Kayo, si Tito Don. Sila Tito Don Don. Kuhan nga lang, 11 o'clock nagkakaroon. Doon na Pero hanggang mag-iipon, kaninang umaga, madaling araw meron. 11 ng gabi. Tapos the whole day wala. Kaya lang, mag-aabang ka. Oo. Kaya nga napanood ko yung TV Cup eh. Alas 11 na ako natulog eh. Kaya natulog Kaya ka. mag-ipon sila. Tulog ka sa CR, abang mo yung patak eh. Kaya lang, kapag nag-ipon naman, dapat gagamitin din. Parang ano lang yan, pagkain eh. First in, first out. Si mamaya maging stagnant naman yung mga tubig na inipon nyo eh. Dengue 2 days to 3 days, meron ng kalaban natin dyan. Totoo. Dengue. Sumabay pa yung init, ano? Siya, sige. Ang init pa rin ngayon ha, mainit na ngayon ha. Sobra. Sige Pero po. ito, anong sa palagay nyo ba ang epekto sa Pilipino kapag walang tubig? Kuryente. Ba? Sinama pa ang internet sa tubig at kuryente ah. Sa natural kung walang kuryente o walang internet. Pero tingnan natin kay Monokson itong report na to. Walang tubig, walang kuryente, wala ring internet. Nai-imagine mo ba ang buhay kung wala ang tatlong ito? Disaster, di ba? Habang naliligo ka, biglang mawawala ng tubig. Namamalansya ka, tapos biglang mawawala ng kuryente. Bayan, walang kuryente! O di kaya'y kailangan mong replyan ang nagagalit mong girlfriend at biglang nawala ng internet. Ano ba yan? Walang internet? Ano kasi? Tinanong namin ang ilan sa mga kababayan natin na kung kailangan nilang mamili ng isa, ano ang pipiliin nila? Tubig, kuryente o internet? Lahat ng tubig, lahat na gamit, paghugas o paglinis sa maligo, lahat magagamit mo yun. Internet, okay naman, hindi man ako nag-internet yan. Wala kami cellphone. Po tubig kasi kailangan po natin ng tubig kahit po kahit wala nang laman yung siya natin basta may tubig po buhay tayo. Para sa desierto kailangan natin ng tubig, di ba? Siguro sa ngayon, mas okay may internet kasi mapapadali mo yung pagsa-search, gano'n. Tubig. Bakit? Kasi yung tubig, nakakagawa siya ng kuryente. Source din siya ng kuryente. So, tsaka mabubuhay ka kahit wala kang kuryente. Kung may wala kang tubig, bubuhay ka ba? Diba hindi? Ang totoo, isa lamang ang mawala sa tatlong yan ay talaga namang magkakagulo ang takbo ng buhay natin. Ang tubig kahit saan ginagamit sa pagluluto ng masarap na pagkain, paghuhugas ng pinggan, iniinom kapag nauuhaw, panglinis at pangligo at iba pa. Ilan sa mga apektadong negosyo kapag walang tubig ay ang mga car wash, water station, laundry shop at karinderya. Di bali mawala na lang po ng kuryente, wag lang po tubig. Sa lahat ng pangailangan, tubig po ang pinaka-importante, lalong-lalo po rito sa kagaya nitong fast food o canteen. Ang bawat kilos mo tubig po ang kailangan. Kapag nawawala naman ng kuryente, hindi makakapag-charge ng cellphone. Hindi ka makakapanood ng TV o makakapagplansya. Marami ang hindi makakapagtrabaho, lalo na ang mga gumagamit ng computer. Lugi ang mga computer shop at laundry shop dahil gumagana ang mga computer at washing machine sa kuryente. Malaking epekto kasi unang-una ang nagpapatakbo ng machine, kuryente. So kung walang kuryente, di wala rin kita yung kasi walang customer na papasok dito para mag-wash or... Kung walang internet, hindi ka makakapag-email. Wala ring online transaction sa bangko. Hindi ka makakapag-online games o makakapag-post ng selfie mo sa Facebook. Apektado rin ang maraming negosyo, pati trabaho. Very important po sa akin yung internet since teacher po ako. So, ginagamit po namin yun for communication with our students. Siguro kapag walang internet, mabagal. Tubig, kuryente at internet. Tatlong bagay na mahalaga upang makapamuhay tayo ng maayos sa panahong ito. Subalit sa mga pagkakataon na nagkakaroon ng issue sa supply at sa koneksyon, ang tanging ambag natin ay ang magtipid at maging matalino sa paggamit ng mga ito upang hindi masayang ang kakaunting reserba na meron tayo. Marunong na pala ito si Juan eh. Si Ernest, 1, 2. 1, 2, 3. 3, 2, 1, 2. Tatakbo, 1, 2, 3. Pero essential yung tubig tsaka yung kuryente. Kailangan talaga yung tubig. Hindi mo ikukumpul dapat ang internet dyan. Di ba? Walang kuryente, walang internet eh. Oo. Baka may solar sila. Tsaka kung gusto mo internet, may cellphone eh. Kahit naman mag-brown out eh.
Pwede. May cellphone ka, may power bank ka ready, di ba? So ako tubig pipiliin ko na huwag mawala. Tubig, Mahirap. Halos karamihan, tubig. Ang Oo. hirap eh. Paano ka flush ng toilet? Paano ka maliligo? Lahat ng pagkain, halos may tubig na ginagamit. Di ba? Hirap eh. Off-grid. Unless may mga tao dyan di naliligo. Ayun lang. Di ba? Okay lang. Ano kaya kung makatabi ka ng ganon? Yung walang ligong tao. Ganun ba? Eh kung sanay na. Parang kalabaw. Iwasan mo na lang. Sanayan lang. Dapat sanayin lang natin tumabi sa mga kalabaw daw. Oh. Tipin mo na lang gera. Baka nga, di ba? Bakit gera, Minyong? Kasi walang ligo-ligo. Tatago ka nun. Tatago ka. Ito sa mga kabila. Tingnan natin kung naliligo mga to. May tubig kami. May tubig kami. Thank God. May tubig kami. Mga panghugas pag walang tubig. Okay. Sige, kami na. Good morning sa inyo. Good morning, Kuya. Good morning. Dire-diretso tayo, Doc Janice, kasi pinagtibay ng Court of Appeals ang nauna nitong desisyon pabor sa pagbawi ng Securities and Exchange Commission o SEC sa rehistro ng online news site na Rappler. Hindi kinatigan ng CA ang apela ng Rappler na baligtarin ang kanilang desisyon noong July 2018 kung saan sinang-ayunan ng korte ang findings ng SEC na hindi 100% na pagmamay-ari ng mga Filipino ang naturang kumpanya. Ayon sa Appellate Court, walang naging paglabag sa panig ng SEC nang bawiin ito ang rehistro ng Rappler dahil sa ownership issue. Dati nang iginiit ng Rappler na hindi sila mass media entity kaya hindi sila sakop ng pagbabawal ng saligang batas sa mga dayuhan na magmay-ari ng media entity. Ngunit ayon sa korte, isang mass media entity ang Rappler at hindi dapat mabigyan ng kapangyarihang magpasya sa shares nito ang Omidyar Media na isang dayuhang kumpanya. So ano na to? Appeal. Appeal na. Oo. After this, I think, siguro akit pa rin nila to sa Supreme Court, pa diba? naman, yung pinaka... Surely, yung hanggang last na resort, pwede, gagawin nila yan. Ako ang gusto ko malaman, kung sinasabi ng Rappler na hindi sila mass media, outlet? Hindi sila media entity. Ano sila? Ano sila? Diba, I mean, wala naman silang ibang ginagawa kung hindi in essence giving nagbabalita. news. Oo, diba? Online So, news. online news entity sila eh. So, kung kiniklaim nila na hindi sila mass media entity, ano? Ano yung classification? Ano website? Anong, Hindi naman sila pinagbawalan, di ba? Na magpatuloy dun sa kanilang paggawa ng balita. Oo, pero syempre kung binawi ng SEC yung kanilang rehistro, hindi sila dapat tumatakbo. Hindi sila in essence dapat umaanda. Wala silang permit eh. Oo. So, paano yun? Pero if it's appealable, syempre, hindi pa rin naman po pwedeng, hindi pa naman final and executory kasi kung po pwede pa nilang i-appeal sa higher court. In essence, pwede pa nilang patakbuhin yung Pwede pa. kanya nila hanggang... Hindi pa final ang decision. Oo, yung talagang irrevocable. Ang kanilang final and decision. executory yung decision. So, hintayin natin. Pero buti na lang talaga yung mga media entity, yung mga media outfit, talagang hindi dapat na foreigners ang magmamay-ari. It should be yun. Parang yung mga bangko, kaya lang, kung di ako nagkakamali, yung mga banks, pwede nang mag-own ang foreign during the time of President Pinoy. Ako hindi ko alam yan. Pero I guess kasi dapat, tama. For me, kasi makokontrol. Ano ba yung nangyayari sa bansa, 'di ba? Sino ba yung mga involved, 'di ba? Kung merong mga involvement yung ibang nationality, hindi naman 100% 'yan. So dapat ang nagko-control talaga. Naisip ko lang, parang may devil's advocate lang in essence. At least kung merong part of it na foreign, meron kang parang third party na from the outside. Yes, like CNN, 'di ba? Pwedeng, meron din naman parang anong tawag doon? Yung in essence check and balance. Kasi baka something like that lang. I mean, I don't know really how to explain that. Pero parang for me lang, kasi kung may third-party person, or kunyari tayong tatlo, kayong dalawa involved kayo talaga, like bansa nyo yun eh. Tapos ako kunyari, say, I don't know, Singaporean or something. At least pwede kong sabihin na,
baka ganito. Alam mo yun, yung meron lang ibang opinion. I don't know. That's just my opinion. But you know, news is not about opinion. Yeah. It's factual, di ba? Pero yun nga, kasi baka mamaya parang pwedeng itago, pwedeng, alam mo, yung may gano'n na news blackout, gano'n ba? So anyway, eto, isang balita na medyo nagulat din tayong lahat. Nahuli na ang gunman sa pagpatay sa negosyanteng si Dominic Sitin sa Subic, Zambales noong November 2018. Itinuro ng nahuling gunman ang nakababatang kapatid ng biktima na siya umanong mastermind sa krimen. Pakinggan natin ang report ni Lea Ilagan. Pebrero 4, isang impormante ang lumapit sa CIDG at itinuro ang pinagtataguan ni Edgardo Luib, ang gunman, sa pagpaslang sa presidente at founder ng United Auctioneers na si Dominic Sitin sa Subic, Zambales noong November 28, 2018. Nitong March 5, nahuli ng mga tauhan ng Special Investigation Task Group Lighthouse si Luib sa isang subdibisyon sa Santo Tomas, Batangas. Nakuha dito ang 3 baril na kinabibilangan ng carbine, caliber 40 at caliber 45 na nagmatch sa 2 slug at 5 basyo na nakuha sa crime scene. Tugma din kay Luib ang fingerprints na nakuha sa side mirror ng motorsiklong ginamit na getaway vehicle matapos ang krimen. Ayon kay CIDG Chief Police Director Amador Corpus, inamin ni Luib na kinontrata sila ni Dennis Sitin na patayin ang nakatatanda nitong kapatid sa halagang 1 milyong piso. So all in all, lang natanggap niya, according to him, is 50,000. Hindi niya masabi kung nakay Ryan yung kabuuan ng 1 million kasi hindi niya na nakita si Ryan since then. Bukod sa pagpaslang kay Sitin, may standing warrant of arrest din si Luib sa pagpaslang sa isang councilor ng Bawan, Batangas noong 2013 at reporter ng Philippine Daily Inquirer noong 2015. Hinahanap na din aniya ng mga otoridad si Ryan Rementilla alias Oliver Fuentes na siyang may koneksyon kay Dennis Sitin at ang isang John Doe na nagsilbing spotter ni Luib sa pagpatay kay Dominic. Kinumpirma din ni Pro 3 Director, Police Chief Superintendent Joel Coronel na away ng magkapatid sa kanilang negosyo ang motibo sa krimen. Before the killing of Mr. Dominic Sitin, there's been apparent dispute or disagreement between brothers Dominic, the victim, and the principal suspect, now Dennis. Apparently, they were quarreling over shares or control of shares in the operations of the United Auctioneers International based in Subic Bay Metropolitan Authority. Matatanda ang noong November 28, pasado alas 7 ng gabi, nang lapitan ni Luib si Dominic Sitin at barilin sa ulo sa labas ng Lighthouse Marina Hotel sa Subic. Dead on the spot si Sitin habang sugatan naman ang bodyguard nito na si Efren Espartero. Ang mga suspect ay nahaharap na sa kasong murder at frustrated murder. Kaugnay nito, itinuturing naman ang pamunuan ng PNP na lutas na ang kaso ngunit hindi pa sarado dahil may hinahanap pa silang mga suspect. Kahit may file natin yung kaso ngayon, we have to wait for the warrant of arrest para maaresto itong si Dennis. No? And of course, the other one, itong si Ryan and another John Doe, kung ma-identify pa natin yung isang John Doe na yan. Uy, nakakalungkot yung balita na yan, diba? I mean, I don't know. Kung totoong sinasabi ng gunman, sad. Oo. Diba? Kung ikaw yung magulang ni Dominic, ano nararamdaman mo? Kapatid pa yung nag-utos, diba? Nagbayad para ilang taong kaya to? May, alam niyo ba kung ilang taon siya? I don't know. I have no idea. Mukhang bata-bata pa no? Mukhang matalas talaga siya. Sabi mo bakit ba? Magaling yung gunman daw, sabi niya. Pati yung bodyguard. Binanatan din na. Well, I guess hindi naman siya i-hire kung hindi alam na magaling siyang gunman. Grabe, sad lang. 1 million daw yung pero 50 lang daw ang napunta sa kanya. Oo, pero ang promise ay 1 million. Kaya yan, nagsumbong siya. Kinanta ka tuloy. Diba? Kumanta tuloy kasi hindi mo binigay yung totoong bayad mo sa kanya. And speaking of kanta, parang may naririnig akong kumakanta. Oo nga parang may kumakanta sa kapitbahay. Ano kinakanta niyo? Si Angela kumakanta? Sige nga. Si Angela kumakanta? Parinig nga. Ang ganda ng boses niya. Kuya. Wala pa na si Kuya, kumaganda yung boses niya eh. Totoo naman na marunong tayong kumanta. Hindi lang magaling. Pwede kayo sa strawberry eh. Ay, nako. Ang maganda na. Ngayon ko lang napatunayan talaga, mga gentleman naman sa point.
Kaya lang off-cam eh. Off-cam kumakain. Talagang pinagtsatsagaan tayo dito, ano? Go ahead, Kika. Pero ito ha, speaking of when you say nothing at all, ito ha, hindi na magpapadalos-dalos sa pagsasalita si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ito'y matapos na pagsabihan siya ng kanyang inang si Elizabeth Zimmerman na isipin muna ang sasabihin kung ito ay makakasakit sa mga tao. Alamin natin ang buong detalye sa ulat ni Jafet Cablaida. Muling inihayag ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na susundin niya ang bili ng kanyang ina. Kaugnay ito ng pagbitiw ng alkalde ng ilang maaanghang na salita laban kay Vice President Leni Robredo noong nakaraang linggo. Nag-pack up na yung Inday Sara show. As I said, my mother already called me and told me to stop it, stop the bullying, and told me to be kind. Before daw ako magsalita, isipin ko daw muna kung kind ba yung sinasabi ko o hindi. At kapag hindi daw kind, huwag na daw ako magsalita. Sagot naman ni Vice President Leni Robredo, trabaho lang at walang personalan. Mothers know best. Pinangunahan ng presidential daughter ang campaign sortie ng hugpong ng pagbabago sa Lucena City. Present sina Ronald Bato de la Rosa, Francis Tolentino, Senator Sani Angara, Senator JB Ejercito, Senator Jinggoy Estrada, Governor Dong Magundadatu, Governor Amy Marcos, Jiggy Manicad, Senator Ramon Bong Revilla Jr. at Senator Cynthia Villar. Matapos ang pag-endorso nito sa 13 senatorial slate ng partido, ay kinailangang bumalik agad sa Davao para sa isang family issue. From Daet to Libmanan to Pili to Legazpi, basta will take over to endorse sa campaign. So, tapos na yung episode na yun. Yung Tapos na ang, pack up na ang Inday Sara show. Nakinig siya sa nanay. Pack up na. Mabuti naman yun, nakikinig pa rin sa nanay kahit matanda. Oo. Nanay yun eh. Oo, nanay yun. Mother knows best talaga. Mother knows. Mother knows best. Ibig sabihin, alam ng nanay niya na tumigil ka sa akin, sobrang na madaldal. Nakakasakit ka na. Huwag ka na daw mag-bully. Gusto ko yung sinabi nung mother niya. Alam mo, Inday Sara, alam naman ng buong bansa ang anak ni Rodrigo. Pero huwag natin kakalimutan na anak ka din ni Elizabeth. O, diba? Anak ni Elizabeth yan. Good job, good job. Ito anak ni June Kitty. Saka ni Angelo Castro. Sino ito, Diego? Hello! Si Ate Beth, sino ba nanay ni Ate Beth? Si Nanay Leonie. Si Nanay Leonie. Nanay Leonie. Siya yung tatay ko kasama ng tatay ni Diego. Oo, regards sa kanila. Sige. Works na sila, works. Sige. Okay, muling nanawagan ng Ministry of Health ng Singapore sa mga foreign domestic helper na samantalahin ang kanilang libreng cervical cancer screening. Live mula sa Singapore si Queenie Balion. Queenie, go ahead. Good morning, Kuya. Good morning, Diego. Sa pangunguna ng Society for Colposcopy and Cervical Pathology of Singapore o SCCPS ay maaari nang sumailalim ng libreng cervical cancer screening ang mga foreign domestic helpers na may edad 30 to 65 years old. Ang serbisyong ito ay sinimulan pa noong September 2018 at mayroon lamang 100 mga kasambahay ang nakapagpasuri. Kaya naman muling ipinanawagan ito ng Ministry of Health ng bansa. Anila magpapatuloy ang pilot program na ito hanggang sa magkaroon ng 200 pasyente na makapagpasuri bago simulan ang pangalawang yugto ng programa. Ang sinumang kasambahay na magpapasuri ay sasailalim sa high-risk strains of human papillomavirus, HPV o ang kalagayan na nagdudulot ng cervical cancer. Bagamat inaatas ng pamahalaan na maglaan ng medical insurance ang mga employer sa kanilang kasambahay na hindi bababa sa 15,000 Singapore dollars, ay hindi ito sasapat sa halaga ng pagpapagamot ng cervical cancer sa Singapore na umaabot ng 30 to 40,000 Singapore dollars. Sa kasalukuyan, Diego, ito ang 10th most common cancer sa mga kababaihan dito sa Singapore at pangalawa naman sa mga kababaihan sa Pilipinas. At yan muna mula rito sa Singapore. Queenie, yung sinasabi ng second phase ng project
assistance sa mga foreign domestic workers na meron nitong cancer na ito. Anong klaseng assistance may ibibigay if ever? Yung second phase, Diego, ng programa, dito na isasailalim yung mga iba't iba pang mga screening na pwede nilang mabigay sa mga foreign domestic helper. At gano'n na din yung challenge na kakaharapin nila kung paano i-encourage yung mga employer, Diego, na dalhin nila yung mga kasambahay nila. Sinabi mo iba't ibang screening, so hindi lang sa cervical cancer. In other words, basta cancer siya, all forms of cancer, magkakaroon ng screening siya. Ganun ba yun? Diego, sa mga iba't iba pang mga services, wala pa tayong mga detalye doon. Sabi ng Ministry of Health ng Singapore, ang mga detalye ng programang ito ay ilalabas nila sa kalagitnaan pa ng taon. Okay. Gusto ko tanungin si Queenie, kung hindi nila i-avail itong libre na ito, how much will it will cost them? Kung sa mga private hospitals or clinic nila papagawa itong screening ng cervical cancer. Aabutin sila ng 139 Singapore dollars o nasa 5,000 pesos din. Oo. Pero marami bang mga kaso ng cervical cancer dyan sa bansang Singapore? Dito sa Singapore, most common cancer siya dito sa bansa. Pero wala tayong datos kung ilan talaga ang specific na mga pasyente na mayroong cervical cancer. Thank you. Sige, Jack. Queenie, may babati daw sa inyo? Oo, nandito yung mga kasama natin dito sa Singapore. At dito sa Singapore, bumabati kami ng Good morning, Kuya! Hey, good morning, Queenie and Team Singapore. Thank you. Laging marami ang Team Singapore. Pero from Singapore, punta muna tayo ng Canada dahil ipinagdiriwang ngayon ang Brain Awareness mula kahapon, March 11, hanggang sa March 17. Kaalinsabay nito ay nagpaalala ang mga eksperto kung papaano maiiwas ang mga sakit na dementia or Alzheimer's. Alamin natin ang detalye mula kay Miguel Moldes from Winnipeg, Canada. Miguel, magandang umaga. Good morning, Kuya. Good morning, Ate Beth. Dito sa Canada, merong 747,000 Canadians ang namumuhay na merong Alzheimer's o dementia. Sa buong mundo, 44 million na katao ang merong ganitong sakit ayon sa Alzheimer's Association. Kaya naman isang issue ito na dapat bigyan ng pansin. Ang pagiging socially at physically active, pagbabawas sa stress sa buhay, at pagkain ng healthy foods ay isa sa mga paraan upang mapanatiling healthy ang brain ng isang tao. Ang paggawa ng physical activity ay nakakatulong sa pagdaloy ng dugo at oxygen sa brain na nag-i-improve naman sa brain function. Nakakatulong din ang active lifestyle upang mapabuti ang memorya at pag-iisip. Ang pagsasali din sa volunteer groups or clubs ay makakatulong din sa pag-iisip ng isang tao. Base sa scientific study, nakakatulong makabawas sa risk ng dementia ang kahit 30 minutes na moderate exercise kada araw. Makakatulong din ang pagkakaroon ng healthy diet o mga nutrient-rich na pagkain kagaya ng whole grains, isda at dark leafy greens. Ate, ayon kay Wendy Shetler, CEO ng Alzheimer's Society of Manitoba, hindi guarantee na ang healthy lifestyle choices ay makakapag-prevent ng dementia. Ngunit makakatulong ito sa brain na maging as healthy as possible sa ating pagtanda. Balik po sa inyo. So Miguel, ito every year itong ginagawa dyan sa Winnipeg? Opo. So yung Alzheimer's Society po, lagi po silang host ng ganitong types of events all throughout the year. Sa summer din po, meron silang Alzheimer's Run at nagbibring din po yun ng awareness sa sakit na Alzheimer's at dementia po. Alright. Alam na namin ni Diego anong gagawin namin para hindi kami magkaroon ng Alzheimer's at dementia. How's the weather dyan sa Winnipeg? Umiinit na po actually. Excited na kami for the summer. It's actually -3 degrees pero -6 lang po yung feeling po niya. Ang init Ang init dyan, Miguel Dito sa amin, nagta-37 na. Grabe. Sige, maraming salamat sa iyo, Miguel Moldes from Winnipeg, Canada.
-3, umiinit Negative feels like -6, mainit. Kawawa naman. Kasi naman from -35 or -4. So, okay na sa kanila yun. Oo naman. Kaya binigyan ng bagsak na grado ng American Society of Civil Engineers ang ilang infrastructure sa Hawaii matapos ang kanilang ginawang pagsusuri. Alamin natin ang ulat ng balita mula kay Janiel Panoy live mula sa Hawaii, USA. Janiel, go ahead. Good morning, Kuya. Good morning, Diego. Sumailalim sa pagsusuri ng Society of Civil Engineers ang ilang infrastruktura sa Hawaii. Ilan sa mga categories na sinuri ay ang aviation, bridges, coastal areas, dams, drinking water at wastewater. Batay sa resulta ng pagsusuri na inilabas noong March 7 ngayong taon, ang stormwater ang nakakuha ng pinakamababang score. Ito ay dahil sa matinding mga pagbaha na naranasan ng Hawaii sa mga nakalipas na bagyo, high tide at storm surges. Nakasaad din sa report card ang recommendation na magkaroon ng karagdagang pondo upang matugunan ang mga kinakailangang pagkukumpuni. Ayon sa isang 2018 Environmental Protection Agency assessment, 88 sa 108 marine water bodies ang hindi na-meet ang water quality standards. Layunin ng grupo na sa pamamagitan ng resulta ng pagsusuri ay maipaunawa sa mga residente at mga mambabatas ang kahalagahang mapanatiling nasa maayos at mapabuti pa ang kondisyon ng mga infrastruktura sa estado. Diego, ayon sa findings, ang kakulangan sa funding ay isa sa dahilan kung bakit hindi ma-maintain at ma-improve ang existing infrastructure systems upang makapag-keep up sa pagtaas ng bilang ng mga taong gumagamit nito at sa mabilis na pagbabago sa lifestyle. At yan muna, Diego, ang latest dito sa amin. Balik sa inyo. Di ba, Janiel, bago itayo yung mga ibang infrastructure na, may mga permits yan na pinagdadaanan na may minimum requirement. So, ibig sabihin ba yung mga minimum requirement ng Senate ng Hawaii hindi na angkop sa modern times? Or it's just that yung maintenance lang ang poor? Sa mga nabanggit mong rason, Diego, yun ang isa sa mga rason na kailangan ng ma-improve dahil karamihan sa mga infrastructures ay nasa 60 years to 100 years old na, kagaya ng mga bridges. And kailangan na rin ma-maintain at ma-improve ang kondisyon nito dahil kagaya nga ng storm water, dahil madalas ang mga flooding na nangyayari ngayon dito sa Hawaii, maraming pollutants ang nakakapasok sa drain, sa stormwater drain. Kaya yun ang kailangan nilang ma-improve. So based sa mga findings na ito, ano plano ngayon ng state government ng Hawaii? Isa sa mga nakausap at nakipag-meet doon sa grupo ng mga civil engineers, nangako naman itong si Lieutenant Governor na Josh Green na pag-uusapan ito sa kanilang mga meeting. Ayun. Pero lastly, itong ginawang findings ng civil society ng mga engineers, commissioned by the government to or isang private undertaking ng grupo? Ito ay isang private undertaking, Diego. Alright. Sige. Maraming salamat, Janiel Panoy, live mula sa Hawaii, USA. Alright. Yung nasa ko ni Janiel, yun yung Waikiki Beach. Tama ba? Man-made? Oo. Gusto ko makita sana yung beach talaga doon. Sana next time kay Janiel. Honolulu. Request natin kay Janiel. Kung swimming siya. Kung pipidi yan. O sige. Yung mga friends natin, syempre. Beach na beach din yung mga yan. Lalo na si Doc Chan. Ano yan eh? Diba? Ano yun? Oo. Beach, hindi, pinag-uusapan namin yung beach na. Sabi ko kasi magandang beach sa Hawaii, pero more for surfing siya. Malakas ang alon. Oo. Okay. So, kung kahit nasa shore ka lang, talagang gaganyan ka ng gaganyan. Hindi pang bata. Pang surfing. Hindi na ako pupunta. Nagbago na isip ko. Punta ka pa rin kasi maganda siya. Walang visa. Kuha tayong visa. Sige, libre mo ako wala akong pamasahe. Kayang-kaya mo yan. Ito. Ito naman. Isang Malatina Turner male version na Pinoy singer-musician ang napili sa blind audition ng The Voice of France. Pakinggan at panoorin natin ang report ni June Garin.
Pasok sa team ni Jennifer ang Pinoy na si Hayes Francisco. Napahanga ang singer sa rendition ni Hayes sa sikat na awiting The Best ni Tina Turner sa blind audition ng The Voice France. Isa si Hayes sa 62 artist na natira sa mahigit 10,000 nag-audition. Ayon sa 41-year-old na singer-drummer mula sa Bordeaux, southwestern France, wala sa plano niya ang pagsali sa programa kahit hilig niya ang pagkanta. Kasi wala akong experience eh. Takot ako. Siyempre, television yan eh. Una, tumatanggi ako kasi sabi ko, hindi pa perfect yung French ko, hindi ako ready. Sabi nila, hindi, okay lang yan. 8 taon noon si Hayes nang nabuli kaya hindi niya sineryoso ang pagkanta. Ito ngayon ang naging inspirasyon niya sa pagsali sa The Voice France. Mahirap i-develop ang confidence eh kapag may phobia ka eh. Iisip ko yung mga past ko eh. Kung yung isirap ko, ito yung kapalit. Ito yung naging blessing sa akin. Kumbaga, nagkaroon ako ng opportunity na maipakita yung talento ng Pinoy. Kumbaga, bandera natin, hawak natin eh. So, sana tuloy-tuloy yung suporta nyo sa akin. Matalo manalo. Kumbaga, maging proud pa rin tayo na na-achieve natin to. Na-achieve ko to. Umaasa si Hayes na makakaabante pa siya sa mga susunod na stage ng kompetisyon hanggang sa final round. Hello, when our lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertainers. O, diba? Ang bongga. Pinoy represent. Galing siya sa Bordeaux, France. Para siya nakalunok ng speaker na. Merong parang, anong tawag doon? May equalizer. Hindi ko alam. May Amplifier. Is that a microphone, megaphone? Nagwa-warp yung boses. Mamayag pag talaga ang mga Filipino all over the world. Sabi nga, may nagko-comment nga na, sino daw ba sa mga Pilipino hindi marunong kumanta? Wala nung Meron sumikat din. sa mga May kilala ako. Marami dito. Pero hindi, May tulad galit ba kasi kayo? kahit yung mga friends ko abroad, sabi nila, always, Filipinos really sing well. Kaya nga, di ba sabi ni Simon Cowell dun sa talent contest din niya, may Pinoy din na pumasok. Sabi niya gano'n, meron ba daw ba sa Pilipinas na hindi marunong kumanta? Alam mo, kahit di marunong kumanta, Kumakanta pa rin. Kakanta Ang mga Pinoy, kahit Pag di marunong nakakita ka ng kakanta pa rin. kakanta yan. Oo, my way na yan, my way. Correct. My we. My way. My way. And My now, the end is near. Muli ho nagsagawa ang members Church of God International ng bloodletting sa Milan, Italy. Lubos naman ho nagpapasalamat ang Italian Red Cross sa patuloy na voluntaryong pagtulong ng grupo. Narito po ang report ni Edith Artates. Umabot na sa 36 na bags ng dugo ang naidodonate ng member Church of God International sa Milan, Italy sa Italian Red Cross sa bloodletting project simula pa noong nakaraang taon. Mula ito sa 69 na nag-participate. Ang dugo ay maaari lamang makuha sa pamamagitan ng isang blood donor. Hindi ito isang substance na maaaring timplahin lamang at gawin sa laboratory. Kaya ang importante ay ang mga taong gaya ninyo na voluntary na nagdodonate ng sarili nilang dugo. Isa itong napakalaking regalo sa kung sino ang makatatanggap at sa iba't ibang dahilan. Lubos naman ang kagalakan ng Italian Red Cross sa patuloy na pagdodonate ng dugo ng grupo. Patuloy sana kayong bumalik at huwag magsawang mag-donate dahil ang dugo ay laging kailangan at lagi naming inaasahan at siguradong makatutulong ito sa mga taong mga kailangan ng dugo. Ito'y maaaring isa sa mga kakilala, kaibigan o kahit na sino pang mga kailangan ng dugo sa hinaharap. Ipiniliwanag rin ni Dr. Michele, manager ng Primary Responsible of ABIS sa Colonio Monsesi, Milan, Italy, ang kahalagahan sa tao ng pagdodonate ng dugo at mga maitutulong nito sa kalusugan ng isang blood donor. Ang advantage nito ay ang pagkakaroon ng pagkakataong ma-check up din ang kalusugan ng isang blood donor. At hindi lamang ang makapag-donate ito basta ng dugo. Dahil ang pinakamahalaga upang makapag-donate ka ng dugo ay yung ikaw ay nasa malusog na kalagayan. Masayang nag-donate ng dugo ang mga kababayan natin dito sa Milan dahil sa mabuting layunin na makatulong sa kapwa-tao. Masarap ang pakiramdam kasi sa bawat patak ng dugo na ibibigay natin, idudunit natin ay meron tayong matutulungan na ibang tao na nangangailangan ng dugo. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon na makabahagi sa
ganitong gampanin. Masarap po sa pakiramdaman makapag-donate ng dugo. Patuloy namang isasagawa ng MCGI o Member Church of God International dito sa Milan, Italy ang proyektong ito sa pagsuporta sa mabuting advokasya ni Brother Eli Soriano at Mr. Public Service Kuya Daniel Rason na walang mabuting gawa na magbubunga ng masama. Yan, mahalaga talaga yung merong kang naaasahan na mapagkukunan ng dugo. Kaya mahalaga yung meron tayo. Ang daming request kahit na yung iba nga medyo mahirap hanapin yung type A ba yun? Yung AB, medyo mahirap hanapin. So, lalo na kung may ganun po kayong dugo, maganda talaga makapag-donate kayo. At meron pang health benefit para sa inyo. Tama. I have yet to donate blood. Meron akong nabasa, parang maganda yung flow. Sa US, may donor na parang siya lang yung may ganun dugo na ginagamit dun sa mga bata na may sakit sa... Yes, yeah. Just imagine, ikaw lang yung makakatulong dun sa mga bata. Hero nga siya sa parang meron siya, matanda na nga siya, may award siya sa nag-retire na Australia, siya nag-retire na siya, di ba? Wala sa mga balita kung may mga anak pa siya na nakakuha. Wala. Dalawa lang sila ata sa... Ano blood type niya, yung very rare? Oo, parang merong kinukuha doon sa dugo niya na pinanggagamot doon sa mga batang may sakit. Oo, rare disease. Na pagpala yung... sige. Mamaya na padaldal po. Ito po kasi I cannot wait to tell you guys, di ba, na dream come true para sa mga Taclobanon at Bicolano na makita nila ang isa sa mga pinagkakaguluhan ngayon sa social media. Yan po ang pambansang Wish Bus ng Wish 107.5 FM. Yan po yung unang pinuntahan ng Wish Bus, ang Naga City sa Bicol at Tacloban, Leyte sa kanilang nationwide tour. Kita mo naman, buti pa ang Wish Bus nakakapag-tour na. Alamin po natin ang buong detalye ng balita na yan mula kay Jeneline Ga. Inaabangan at mapapanood lang sa YouTube. Ngayon, Wish granted para sa mga Taclobanon ang pagbisita ng Wish 107.5 sa syudad. Di maitagong excitement ng mga Taclobanon na sa unang pagkakataon ay kanilang nasilayan ng personal ang Wish 107.5 bus. Litanias are very grateful for Wish 107.5 visited our place. We all know that Wish 107.5 is not only known in the Philippines but also international, and we are very lucky that they came over. Nagkaroon ng 3 pit stop ang pambansang Wish Bus sa Gaisano Central, Robinson North at MacArthur Park, kung saan nag-perform ang ilang local artist ng Leyte. Excited po kami nga na umulpot po ang Waters will have Wish 107.5. I wish po na mag-continue hirangan, makadiscover pa hiran mga talents. Maraming magagaling talaga dito sa Region 8, and we thank you Wish 107.5 for coming here. It's such a big privilege para sa amin ng mga local artists. Samantala, una rito ay nanggaling na ang Wish Bus sa Naga City sa Camarines Sur sa Bicol Region noong Biyernes. Ito ang unang pinuntahan ng Wish Bus para sa kanilang nationwide tour. Naglibot ito sa ilang universities at colleges, maging sa malalaking malls ng Naga City kung saan binigyang pagkakataong makapagtanghal ang ilang ipinagmamalaking talentang Bicolandia. Sobrang saya talaga. Like, hindi ko ma-explain, hindi ko ma-contain yung feels. Pero sobrang natutuwa ako kasi before, yung sa Wish Covery Season 1, mag-isa lang ako. So ngayon, sobrang natutuwa ako nakasama ko yung mga kabanda ko, na-express namin yung genre namin, own music namin, and yung composition namin. Kaya sobrang grateful ako na pumunta dito yung Wish Bus. Manatiling nakasubaybay sa social media accounts ng Wish 107.5 para sa mga susunod na haranahin ng pambansang Wish Bus. Wish granted din sa atin ang makakanta sa Wish Bus. Kaya, waray-waray, diri mo takas, waray-waray, handang matodas, waray-waray, bahala bukas, waray-waray, manigas, Jeneline Gakin Valies, UN TV News and Rescue, Tacloban City. Ayan! Buti pa yun. Nakapag-draw. Nakakanta na ng sa Wish Bus. Diba?
Exclusive pa, waray-waray. Ating tayo dyan. Pangarap namin sa buhay ni Angel. Wala. Dahil buti pa si Jenny na wish Buti pa talaga yung wish bus nakapag-tour na eh. That's right! At least nakapunta na dun sa mga malalayong lugar. Baka Kasi ang daming talagang gustong maka-experience Totoo ng wish yan. bus. Baka kailangan nila ng tagawalis sa wish bus. Magaling ako magwalis. Alam nyo ba, may nag-message sa akin kahapon. Ito ha, kasi maganda raw kasi yung mga sagot ni Brother Eli. Kaya meron siyang mga gustong ipatanong. Ito, Tito Ray ha, basahin ko sa inyo. Ang sinasabi nitong nag-message sa akin, kung ang Biblia daw ba ginagamit natin ngayon ay galing sa mga lumang scrolls, may kasiguraduhan ba tayo na hindi ito nadadagdagan o nababawasan na mga nagtatranslate base daw sa kanilang personal na interest? Ano bang kasagutan doon? May dagdag bawas? Diba? Kaloka? Para malaman natin kung talaga bang may ganun, yan po ay ating malalaman mula po kay Brother Eli Soriano sa atin pong Biblically Speaking. That is a very intelligent question. That is also one of my questions when I started studying the Bible. But I have found answers. Answers wherein you can base your firm faith on the Word of God. Alam mo kasi hanggang ngayon, yung mga manuscripts na kung saan nanggaling yung mga translations ngayon, they are existing until now. They are existing. One of the oldest manuscripts is one manuscript that is believed to be dated on the 2nd century. That is 120 AD to 150 AD. That's the oldest known manuscript of the scriptures. Let us show that. Sister Luz? This is a fragment of the Gospel of John. P52. P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language Greek, medium papyrus. Approximate date, 120 to 150 CE. Place of discovery, Egypt. Date of discovery or acquisition, 1920. Current location, John Rylands Library, Manchester, England. Manuscript number P52, manuscript family, Alexandrian. Tamo, meron silang nadiscovery na isang parte ng manuscript na sa Gospel of John na dates back to 120. Ibig sabihin kung namatay si Juan, yung sumulat ng Apokalipsis, kung namatay siya ng 100 AD, that is only 20 years away from his time. So, malapit na malapit yan sa panahon ng mga apostol. Meron pang isang matandang manuscript na yung tinatawag na Oxyrhynchus Papyrus, which dates back to the 3rd century. Meaning, mga 200 taon lang ang layo nito kay Kristo at mga apostol. The Oxyrhynchus Papyrus, the oldest manuscripts in Greek of the 3rd century. Kita mo? Existing ngayon yan kapatid Nababasa yan Ngayon, hindi pa yan. Noong 1947, nakadiscover sila doon sa Cave of Qumran nung tinatawag ngayon na Dead Sea Scrolls. Yan Dead Sea Scrolls na yan ay mga manuscripts also. When we say manuscripts, yan sulat kamay, hindi printed material, sulat kamay. Wala pa kasing printing press noon. Kaya yung salita manuscript, ang galing dun sa salitang mano na sa Latin, sinulat ng kamay. Ayan, yan Dead Sea Scroll, manuscript din yan, nakasulat yan sa mga animal hide at saka sa mga balat ng hayop. Yan, nung matuklasan 1947, yung Dead Sea Scroll, naisulat yan 200 years before Christ. Nandiyan yung libro ni Propeta Isaiah, at saka yung libro ng mga matatandang propeta sa Israel. That was written 200 years before Christ. You can just imagine, 200 years before Christ, meron ng
manuscript na natuklasan tayo. Nakalagay yan sa mga jars, mga earthen jars. Kaya na-preserve siya doon sa sa desierto, doon sa malapit sa Dead Sea. Na-preserve siya, perfectly na-preserve yung libro ni Propeta Isaias, buong buo. Kung ikukumpara mo yan, doon sa manuscript naman na natagpuan ng 3rd century, na isulat noong 3rd century, kukumpara mo yung manuscript namang tinulat 200 years before the coming of the Lord Jesus Christ in the flesh, halos eksaktong-eksakto. Kaya dun sa tanong mo, no, yung mga Biblia natin ngayon na itinranslate lang nung 1611, yung King James Version, tapos yung mga Biblia pinagtatranslate ng Saksi ni Jehovah, makikita mo ba kung dinagdagan o hindi? Makikita mo. Kagaya nung salitang Jehovah, wala sa manuscript yun. Inimbento lang yun ng mga tao nung 14th century. Nilagyan nila ng pangalan ang Diyos, ang nilagay nila Jehovah. 14th century lang yun. Kaya kung magbabasa ka ng mga Biblia na naisulat before the 14th century, kagaya nung Oxyrhynchus Papyrus, kagaya nung Dead Sea Scrolls, at kagaya nung Codex Sinaiticus, na nakita ko mismo nung pumunta ako sa Great Britain, pumunta ako doon sa British Library, nakita ko yung mismong kopya noong tinatawag na, kinunan ko pa nga ng retrato yung tinatawag na Codex Sinaiticus. Yung Codex Sinaiticus, naisulat yan noong 4th century, ika-4 na siglo. Sulat kamay pa yan. Kaya kung titignan mo yung mga yan, walang pangalang Jehovah dyan. Alam na alam mo, yung pangalang Jehovah, inimbento lang ng mga bagong nag-translate ng Biblia. Kaya dun sa iyong problema, kapatid, paano ko malalaman kung nadagdagan? Di punta ka dun sa mga manuscripts. Di ba? Di ba very easy to answer yon, Very easy to understand. Halimbawa, itong Bibliang binabasa ko ngayon, 1905. May nadagdag ba rito? Meron. Kasi 1905 lang ito tinranslate Ang nadagdag dito yung Marcos, chapter 16, verses 9 to 20. Pero doon sa Codex Sinaiticus na nakita ko mismo yung kopya doon sa British Library, ang Marcos niya nagtatapos sa Kapitulo 16, versikulo 8. Mag-uumpisa sa 9, wala na siyang verse. Ibig sabihin, yung verse 9 up to 20 ng 16 ng Marcos, dinagdag lang yun ang mga kung sino nagdagdag nun. At mali-mali nga yung nandun sa mga verses na yun. Mark 16, 9 to 20. It is not contained in the oldest manuscripts of the Bible. So alam natin, ngayon kung nagtitiwala ka kapatid, kung nagtitiwala ka, at kung nagtitiwala kang ang Diyos ay tapat na Diyos, na hindi niya pababayaang mawala yung kanyang tunay na aral, siguro sapat na yung aking natuklasang aral sa Biblia para magtiwala kang may tunay na Diyos na dapat tayong paglingkuran. Kaya mahalaga yung nakikinig po tayo kay Brother Eli kasi sinasabi niya kung ano yung wala at yung naidagdag sa Biblia. Yung ba kasing mga nangangaral, pagpapabor sa kanila, kahit nila. Kahit wala, halimbawa, meron talagang dinagdag, gagamitin nila yung dinagdag pagpapabor sa kanila. Yun ang kanilang ginagawa. Well, patuloy po tayong sumubaybay kay Brother Eli, of course, dito po sa UNTV at maging sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Ang ating pong Facebook account, ang Dating Daan TV, ang ating YouTube account, ang Dating Daan, at ang datingdaan.org, yung pong website naman na pwede tayong makapanood ng mga videos na mga sagot ni Brother Eli sa iba't iba pong mga tanong. Mamayang gabi po yung continuation ng live mass indoctrination sa lahat po yan ng ang Dating Daan Coordinating Centers nationwide. Alas 7 po mag-uumpisa at yan po ay libre, wala po kayong babayaran, wala po kayong aabutang sobre sa mga upuan nyo na para wala ho talagang bayad, hindi ho pinapabayad. Sabi po ni Brother Eli, walang bayad ang pagtuturo po ng aral po ng Diyos. Ang ating verse of the day mula po sa Proverbs 17:22.
A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Saktong-sakto to kay Doc niya. Ano? Oo, maganda yung pala pampagaling, ano? Yung masayang puso pampagaling sa mga sakit. Ang ating verse of the day mababasa din po sa ating Omega Digi Bible application. I-download na po, yan po ay libre, maaari po nating magamit habang tayo po ay sumusubaybay kay Brother Eli. Ating verse of the day was brought to you by Omega Digi Bible, powered by Vision. La 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 la. Nagbabalik po ang Good Morning Kuya. Today is March 12, Tuesday. Good Bawal po morning. sa mga kalsada ngayon ang may mga plakang tatapos sa 3 mga sasakyan, and ha? 4. Time check muna, time check. Uno What time is it, Kikay? It's now 7:04 in the morning. Ay, Very Kuya. good. Good morning. Good morning. Kampanya ko, ha? Sa kakakampanya ko, lahat pakiusap ko lang sa inyo. Yung mga ano. Sa mga taga- Huwag niyo ibobote si Bingbong Crisologo. Ito mga taga Quezon City. Ay, ito, mga taga Quezon ito. City. Crisologo ka ba? Ay, hindi ka dito pumamot. Boto mo na kahit na sino gusto mo iboto. Wag lang siya. Ha? Boto mo na lang, Angela. Lagunsan. Oh. Anong posisyon? Mayor nga. Mayor ba? Dahan-dahan ka Vice pagtatanong ng ganyan. Wala akong sabihin kayo. Kayo nag-react dyan. Ano ba gusto mong position? Buti na lang, kuya, hindi Hindi ako sa QC din. Yung mga banat kasi nito si Angela. Ay, kayo, wala kayo. Ay, si Diego nagtatanong eh. Hindi. Nagtakip na lang bibig, oh. Mayor daw, mayor. Oo. Biruin mo, Vice Mayor. March 2 pa umuuna na pupunta siya, mag-guest siya. Tapos wala man lang kaabi-abiso, biglang sasabihin, bigla na lang nung pina-follow up mo na, ay hindi ako makakapunta, hindi pala pupunta. Bakit daw? Kasi papa-endorso daw siya. Kausap niya daw yung mga papa-endorso. Buong team daw yan. Kung saan daw siya magpapa-endorso. O di sana i-endorso ka. Pag hindi ka in-endorso, Huyo ka sa akin. Diba? Pag hindi ka in-endorso, good luck sa'yo. Di sang ka damputin. Pero ako, lahat ng mga kamag-anak ko, sasabihan ko na, huwag ka iboto. Dahil di ka marunong kausap. Hindi ka pala, di ba, hindi ka pa nga nagiging mayor balahura ka na kausap. Diba? Kasi simple lang naman yun Umpisa pa lang, sabi mo, hindi po, sorry. Wala namang problema yun. Dahil talaga namang meron naman naiimbita. Hindi naman lahat naiimbitahan mo. Pero yung oo ka, diba, magko-confirm ka, tapos hindi ka man lang, kasi hindi man lang nagsabi na at least nakagawa ka na, nakapagpalit ka. Nakakuha ka ng pampalit na guest. Okay lang yon. Kung talagang, kung meron mang pangyayaring iba, nangyayari naman talaga yan Pero yung tunay na emergency. Tsaka hindi, yung talagang, di ba? Kung marunong kang kausap, pwede naman yun. Ay, hindi po ako pwede sa date na yan Diba? Ewan ko. Sorry baka may mga boboto sa inyo kay Crisologo. Ako din, hindi tiga QC. Kala ko nasa Brazil si But I have friends. Si Jermel. Kakandidato pala siya. Oo, kamukha ni German. Gwapo naman si Jeremy. Ayun. Awesome! For the first time, naging gwapo si German. My pressure. Nagkalaman na si German Sige, ano ba yung sinasabi nyo? Wala pa kami sinasabi. Sige, naalala ko lang kasi. Doon mga taga-Quezon. Taga-Quezon City ka, di ba? Hindi, kuya. Marami lang tayong friends. Ay, Huwag na rin iboto. Sama ko na rin. Huwag na rin iboto yung mga kakilala na mga nagwawangwang sa loob ng subdivision. Hindi na makakandidato Hindi, lahat ng kakilala niya, kamag-anak niya, ini-endorse Si Herbert? Sino ba? Hindi naman tumatakbo sa... Wala, hindi natatakbo si Herbert. Sino ba nagwawangwang sa'yo? Si Herbert nga daw, nasa loob na ng subdivision, nagwawangwang pa. Hindi naman Bakit matraffic ba sa subdivision? No? Kaya nagwawangwang. Papansin na. Malay mo. Bakit? Di ba Bakit pwede? sinasabihin sa'yo, Diego, na dadaan na siya? Ang problema, yata si Herman pala. Boboto yata ni Herman Panghulan yun Si Herbert? Hindi, si Crisologo. Taga-QC ba si Ha? Si Sir Jerry, taga-QC. Taga-QC, nga pala.
Oh, si Jerry, ewan ko. Pagka kung sino iboboto ni Jerry Panghumulan, di ba? Sa atin naman, ano lang eh. Sasabihin mo na, wala naman ditong pilitan, di ba? Pakiusap lang. At least si Janice, hindi taga Sure ako, hindi ko siya mabuti. Pwerte nga, buti na lang, hindi rin ako taga Pero sino nga yung kakandidat sa QC? Hindi pa ako nagpapalibat ng QC eh. Ako din eh, sa Bulacan ako eh. Nakaparegister ito. Las Piñas. Las Piñas. O siya! Sige, ito muna tayo kasi alam nyo ba na Ballistic merong react. ballistic missile na Philippine-made. At una yang matagumpay na na-launch 47 years ago noong March 12, 1972. At yan ang ating Today in History. March 12, 1972, inilunsad ang kauna-unahang Philippine-made rocket na may pangalang Bongbong 1 sa Caballo Island katabi ng isla ng Corregidor sa Bataan. Ang rocket test na ito ay bahagi ng mga eksperimentong isinasagawa ng militar upang makapag-produce ng sarili nating ballistic missiles. Sa pangunguna ng nooy Pangulong Ferdinand Marcos, ito ay sinaliksik at dinevelop ng isang grupo ng mga siyentipiko at inhinyerong Filipino at Aleman at ng Philippine Navy sa ilalim ng tinatawag na Project Santa Barbara. Sinasabing matagumpay ang mga sumunod pang missile test na isinagawa rin sa Caballo Island at Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Ito ay ibinida noong 1973 Independence Day Parade sa Luneta Grandstand. Hindi na nagpatuloy ang Project Santa Barbara matapos ang administrasyon ni Marcos noong 1986. Controversy yung launch niyan. Wala daw video, sabi, I don't know, just read. Tapos, may video na ba nun? I don't know. 1972 yan eh. Diba? Meron na yan. Wala, sabi, no video of the launches are known to exist, which parang propaganda lang daw, baka ganun yung nangyari. Tapos, the rockets were never mass-produced. No surviving samples. Ang natira lang daw yung sumpak launcher. Yun lang yung sumpak lang siya, hindi siya sumpak launcher. Hindi yung tawag. Yun yung tawag ng launcher. Yung launcher mismo ng missile lang. Yung missile lang. So, pero yung mga controversy. Baka propaganda nga talaga. Pagkatapos yan, wala na sa bagay, gawain din ng ano yan. Stop na yung, ay hindi, meron. I know meron. Pero mga iba pa after. Eh, di ba North Korea ganun din? Mga iba propaganda yung ano nila, mga launchers nila. Sabi, di ba nuclear test yes. nila, mga propaganda. Empty missile silos daw talaga yun. Yun, nakipag-usap si Trump tuloy kay ano. Dahil sa supposedly may nuclear missile. Yes. Dahil dyan, may usapang pangkalusugan ka daw dyan. Correct. Alam mo, Doc Janice, nakakaranas ako ng ganyan. Hindi ko lang alam kung seryoso. Hand pain. Minsan tumatawa. Hindi naman ako nagda-drive. Pero feeling ko sa kaka-text hindi mo sure kung joke lang or serious. Hindi ko alam kung dapat bang magpatingin na ako sa doktor o baka nangangawit na. Magandang tanong. Pero ano ba yung mga reasons? Oo. Normally, well, syempre, ang most common reason pa rin talaga ng hand pain would still be injury. Nahulog ka, siya yung pinang-break mo nung fall mo, or yung sumabit siyang ganyan sa mesa, yung ganun, yung mga na-hyperextend siya, or yung nasusobrahan, yung napaganyan ka. Alam mo yung tutulog ka, tapos pag ganyan mo, tatayo ka, biglang, ay, mali yung position mo. So, these are still the most common causes of pain in your hand, which is still trauma. So, syempre, kailangan mo malaman kung gaano bang kalakas yung trauma, like, bumagsak ka talaga. Siyempre, pag tinignan mo yung wrist mo or yung hand mo, tapos nakita mo may swelling, may deformity, di obvious, kailangan mo magpatingin agad sa doktor pagka ganun kasi kailangan mo i-rule out agad
yung fracture. Again, kasi wala ka namang x-ray vision para sabihin mong, ay, walang fracture. Pag may fracture, hindi mo magagalaw? Hindi. That's the thing kasi that's a common mistake. Patients would always think, pag may fracture to, ba't nagagalaw ko? Okay. Hindi naman yung buto yung nagpapagalaw eh. Okay. Yung muscles mo yung nagpapagalaw sa kamay mo. So, kahit may fracture yung buto mo, pwede mo pa rin magalaw yung kamay mo. So, it's a misconception na, nagagalaw ko, hindi walang fracture. So, but, whenever you move it, and may there's pain. pain, then obviously, may problema doon. So, ang pagkaganyan, pag trauma, usually sinasabi na namin, magpa-consult ka agad kapag trauma yung cause. Pag merong obvious na injury or aksidente, magpa-check ka na agad para sure kang walang fracture. So, yun yung unang pinaka-common, yung hand injuries. Pangalawa, na common na hindi natin alam na ginagawa pala natin sa kamay natin, overuse. Overuse? Ako yan. Agod. Ang ginagawa? Yung mga nagtatype. Type lang? Yung mga palaging nasa computer. Iba naman lang overuse, no? Hindi, ibig sabihin, pagka halimbawa, yung kagaya sinasabi na yung napapasma, pagka Si Doc Dan. sobrang, ano ba, nag-basketball ka, tapos... Nagluto, tapos nagugas ng Hindi tuwid kasi mo kuya, yung sa pagbabasketball na ganyan, I would still say most probably overuse yung problem eh. Either trauma or overuse. Sa basketball kasi mabilis yung pangyayari, hindi mo na alam kung na-aksidente ka or hindi. Pero like kung kunyari sure na sure kang wala, like yung muscle use or muscle fatigue, muscle overuse or muscle fatigue may also cause strains. Example nga nun, napakasimple, yung mga nagtatrabaho sa opisina na buong araw nagtatype, pagdating ng 2 p.m., 3 p.m., masakit na yung mga kamay nila. Ay, nagsusulat din. Or yung palagi nagsusulat, na halos buong araw ka nagsusulat. Mapapansin mo, pag medyo matagal na, masakit na siya. Kaya ako na... So, anong epekto? Anong... Pagka gano'n, na overuse lang, Pahinga i-rest mo lang siya. Pahinga lang. Oo, i-rest mo lang siya. And then after a few minutes or a few hours, so papansin mo naman, mawawala na yung pain Pag nagpiga. Ayun na nga. So, how would you know yung pagkarayuma na yun? Oh, yun. Iba naman yung rayuma. Kasi di ba sumasakit din yun? It's another... O kaya uric. I would say it's another cause of pain. Iba naman yung overuse dun sa arthritis. Yung arthritis, napakaraming forms ng arthritis. Yun yung sinasabi mo, yung uric acid, yung gout. Yung degenerative form of arthritis, which is yung osteoarthritis from wear and tear. Now, paano mo malaman kung meron ka nito? Your age group. Kapag medyo, I would say 60s, 70s, 80s, ganyan, or kahit siguro mga late 50s, pwede na magkaroon ng beginning arthritis, na osteoarthritis sa kamay. Kung medyo mas bata ka, tapos may bukol na lumalabas dyan, tapos alam mong mataas na uric acid level mo, then it's from gout. Kung medyo bata ka, may deformities, mababa yung uric acid level mo, iisipin mo ngayon, rheumatoid form of arthritis naman. So yun yung third common cause, yung arthritis. Meron din yung iba yung mga ganglion cysts. Nakakita na ba kayo yun? May mga bukol dito. Or bukol dito. Si RJ meron. Ayun. A ganglion cyst is a very benign cyst. Hanggang ngayon, di pa rin talaga namin alam kung saan galing yun. Pero ang theory would be, joints kasi yan eh. Maraming buto in between your wrists. So ngayon, dun sa joints mo, may fluid sa gitna. And may soft tissues din. So minsan nangyayari yung fluid, pumapasok siya dun sa soft tissue. Nagpo-form siya ngayon ng sac. Masakit ba Naging yun, Doc? cyst siya. Oh, Normally, itsura lang. hindi siya masakit. Pero pag malaki siya masyado, posibleng maipit niya yung structures in the area, lalo na dito kasi nandito yung nerve, which will be the one that's causing pain. So the pain is because may naiipit siya, not because nandun siya. Diba? Kasi minsan kahit malaki na yung cyst, di man nagpe-pain eh. So anong treatment? Wala. Observe mo lang. Unless ini-impinge na ngayon yung nerve, saka mo siya pwedeng tanggalin. Another common cause, trigger finger. You know, dinidiscuss na to ni Doc Pebbles, dinidiscuss na to dati. Yung naglalak yung finger mo ng ganyan. Si Jerry Panghulan, ganun nang nangyari. pinakita Parang sa akin. hindi madiretso, Yes. tapos masakit. Alam mo, tagal ko Di ba na ganun? sinasabi kay Sir Jerry, operahan na yan eh. Pero pagka ba trigger finger, dapat operahan agad? Kapag kuya, okay, the first thing I ask patients, how long have you had this trigger finger? Kasi kung less than a month siya, I give anti-inflammatories lang para mabawasan. Kasi it starts with swelling eh. Pero kung sasabihin ng pasyente sa'yo na buwan na to eh, taon na to, most probably your anti-inflammatories is not going to work anymore. Ano cause ng trigger finger? Overuse din. Kasi kung ganun? makapal yung sheath over the tendon, ngayon para siyang nagkakalyo,
Kasi yung tendon mo nasa ilalim ng sheath. Yung bang- Gumagalaw yung tendon. Paggalaw ng tendon, Yun. kumakapal yung sheath, tapos nagkakaroon ng bukol sa Parang tendon. nagkakakalyo. Yes, parang ganon. Pero yung bang pagpapaputok ng daliri, nakakakos ng trigger finger? Kaya siya naging trigger finger. Kaya ang tawag sa kanya is trigger finger. Pag pinapaputok mo, Akala ko naman papaputok ba rin? hindi, yung pagpapaputok ng fingers, di ba, pag ginaganon? Hindi. Pero kaya ako sinabi kanina yung trigger kasi kaya naging Ito yung tawag sa kanya trigger finger Kasi it's usually this movement that cause the patients to have that. And ganun din, parang pag nagtatype ka. So yung ganyan, tsaka yung ganyan. So overuse din yung isa sa mga causes niyan. Yes, kuya. Overuse din sa Trigger mga causes. finger. Common din siya sa may Bakit type. ino-opera? Anong Nire-release tatanggalin? mo siya. Kasi may bukol na yung tendon mo. So yung kinakayod. sheath mo ngayon, naiipit niya yung bukol. Sumasabit yung bukol, kaya siya naglalak. So, So i-release mo yung sheath para yung tendon can move freely. Tsaka yung kanyang range of motion nababago. Yes, oo. So yun, trigger finger. Kaya pa yung doc ng therapy lang? To be really honest, ako personally, okay, yun nga, ang unang question ko, how long have you had it? Kasi kung less than a month siya, I just try anti-inflammatories. I don't even refer to physical therapy. Kasi normally inflamed lang siya. Pero pag longer than 3 months na yung issue mo, tapos nandiyan na siya, then I don't think even physical therapy will work. Kasi anatomic yung problem. Babalik naman ba yun sa dati? Yes. Ha? Pag Alin? inopera. Oh, kasi free na siya eh. Hindi kaya nga, yung mauuli siya sa dating na Gagalaw mo na siya. Wala na siyang locking. Yung sheath mo, obviously, wala na siya kasi pinutol mo na siya. But you have other sheaths that do the same function as the sheath na ginupit mo. So in essence, hindi siya malaking kawalan pag nirelease mo yung sheath that causes the locking. Baka mamaya umigsi na. Hindi siya dapat umigsi, kuya. Posible mo siyang itry steroid. Kung less than 3 months din, posible mo itry. Although ako, rarely din ako nagre-recommend ng steroid treatment kasi posibleng bumalik eh. Posibleng bumalik with steroid therapy. So sa akin, it's a very minor procedure, less than 15 minutes. Tapos na. Once and for all. I mean, that's just my take on the trigger finger. Although marami pa rin akong friends nagre-recommend ng steroid therapy. Pero ako, it's either anti-inflammatory or surgery. Kung feeling ko hindi na mag-work yung anti-inflammatory, recommend ko na sa surgery. Depending nga on the time frame. Doc, yung carpal tunnel. Yon, kasunod na rin yon, yung carpal tunnel syndrome. So, yung carpal tunnel syndrome, again, is another overuse problem, no? Ang nangyayari din dyan, kumakapal naman yung sheath over this part of your wrist naman. And when that thickens, yung transverse carpal ligament na tinatawag, yung median nerve mo, which is right under the transverse carpal ligament, naiipit din siya. So, anong sintomas niyan? Normally, nagnanam itong 3.5. So, ito. Tsaka kalahati ng ring finger. Kapag sa kabila, ulnar nerve naman yung naiipit dyan. Pag itong 1.5 digits naman yung nag-pain. Pero pag yung thumb, middle, and your thumb, pointer, and your index finger, ang pointer and your middle finger ang mas numb, then it's usually carpal tunnel syndrome. It starts as numbness. Yung parang weird. Bakit parang hindi ko maramdaman? Or, tas nagiging pain siya. Tas parang may kuryente. Pagka galing sa dulo, most probably carpal tunnel siya. Pero pag galing taas, sa neck yung issue nun. So, dapat galing dito sa baba para masabi mo na talagang carpal tunnel syndrome siya. Ano yung nagkukos ng carpal tunnel? Overuse pa din. Overuse. Or positioning, minsan natutulog na kaganyan. So, those would be the common issues. Again, diabetes medyo mas prone sa carpal tunnel syndrome. Oo. So, yan. Meron pa silang sinabi dun sa article, actually, yung scleroderma and yung Raynaud's phenomenon. But for me, kasi it's not that commonly seen. So, I won't discuss that anymore kasi medyo... Paano yun, Doc Ja, yung parang nagkakaroon ng bukol-bukol na... Arthritis yun, kuya. Arthritis ba yun? Yung parang gumaganon, bumabaluktot, tapos parang may bukol? Yes. Arthritis po siya. Kasi joint yung fingers natin eh. Ano yun? Wala na yung... Hindi na pwede ituwid yun? Ganun. Pwede mo siyang operahin. Pero nababago? Lulo ko may ganun. Kasi minsan, pagka bumabaluktot na gano'n, may gano'n, di ba? Bumabaluktot, tapos parang may bukol. Correct. Yung iba, nire-recommend nila yung surgery. Although kasi,
ang hirap operahan nitong joint na to. Tapos minsan pag tinanggal mo yung excess na bone na yun, nag-form ulit siya ng bago. Sa arthritic na talaga. Uulit lang. Oo. So, ang sinare-recommend namin palagi will be, you exercise your fingers all the time para hindi siya nagiging ganyan. Kasi mas lalong nagkakaroon ng bone formation pag limited yung movement. So, mas maganda na full yung range mo. So, exercise. Tapos yun, okay, so balik na natin yung question ni Kikay. When do I seek consult? So, katulad ng sinabi ko kanina, if it's a trauma from or an injury, then I would suggest consult right away. Kung hindi ka na-aksidente, hindi ka nahulog, tapos nag-uumpisang sumakit, subukan mo ipahinga. Subukan mong i-observe mo, ano ba ito kasi yung ginagawa ko? Bakit siya nagpe-pain? Kasi normally ako ganun napapansin ko, pag gumagawa akong report, or gumagawa ako lecture na tuloy-tuloy ako nagtatype, mararamdaman mo talaga magpa-pain. So mag-break ka. So that mag-break ka, mag-rest ka. Tapos pwede mo lagyan ng ice compress. Pwede mo siyang inuman ng pain reliever. Mga simpleng generic pain relievers na mga paracetamol, yung mga ganyan. Pwede yung mga ganyan. Yung very commonly seen at home lang. And then if resting, icing, even applying mga bandages or taking anti-inflammatory still don't work. And then I would say, go see a doctor. Especially pag may nakita na kayo na kung ano ng bukol na tumutubo dyan. Magpa-consult na tayo sa doktor. Okay? Thank you. Thank you, Doc Janice. Thank you, thank you. Working at home. Sige, anong breakfast? Ibato na natin dun sa mga gumagamit ng kamay sa kusina. Take it away, Jago. Pinakaabangan ni Kika, di ba? Yes. Umaga. Kanina pa kami gutom na gutom. Sabi mo sa intro, sabi mo, abangan nyo dahil gusto ko nang kumain. Oo, simula pa lang. Ito na, kasama natin Kika, si JR Urbino. Yes. First time na dito, Tito Jego, kaya welcome, Sir JR. Welcome. JR, ano ba gagawin natin, JR? Yes, magluluto po tayo ngayon ng beef and mushroom. Creamy beef and mushroom po. Pat Jars. Pat Jar Cafe Pat Jar Cafe. So ito specialty nyo? Apo. Bestseller. Creamy beef and mushroom. Sige, JR, turo mo nga ang mga ingredients sa amin. Sige po. Yes, nag-prepare po tayo ng string beef. So anong cut ng beef ang ginagamit? Ano po siya, naka-string na po siya talaga. Tapos, dice lang po. Sirloin, tenderloin? Sirloin. Sirloin, okay. sarap yan. Go ahead. And then 3 slices po ng baby potato. And then 2 tablespoon of mushroom. And then 2 tablespoon of olive oil. 1 tablespoon of oyster sauce. 2 tablespoon of all-purpose cream po. Yeah. Ayun. And may sesame seeds, na? Yes. For garnishing. Sige, JR, let's cook this. Paano ba gawin ito, Sir JR? Yes. Bali, kailangan natin ng boiling water. Ipo-boil natin yung tapa or yung beef tapa natin. So, hintayin natin siya hanggang maging tender siya. Mga gaano katagal kaya ito nagiging tender, Sir JR? Usually mga mabilis lang ba? Siya, mga 5 minutes kasi ano naman siya, marinated ko na siya. Tsaka manipis ang cut eh. Manipis po yung cut. So yan, pag tender na siya, lagay natin yung baby potato. Na slice? Na slice na po siya, na sobrang nipis lang yung pagkaka-slice niya. And then, ano yan, magsisimmer po yan hanggang sa maging parang dry na yung ano natin, yung beef natin. Then, pag medyo dry na po siya, susunod po natin dyan yung mushrooms. Lagay po natin yung mga mushrooms. Yung mga pieces and stems. Yes. Sarap nito, mushroom. Mahilig ka ba mushroom cake? I love mushrooms. Tapos, simmer again. Mag-simmer, yes. Pagka nag-simmer na po siya, add po natin yung olive oil natin. So at least yung olive oil man lang is for flavoring here. Yes, for flavoring po. Hindi po tayo gumamit dito ng mga salt or mga other preservatives po. After po niyan, lagay natin yung all-purpose cream. So no salt? Saan galing yung alat? Kasi marinated na doon na po sa beef, yes. Okay.
Ito na. So ito yung pat jars, creamy beef, and mushroom. Pero may pinag-uusapan natin kanina. Kanina pa namin ito itong quesadilla. pinagtitingnan. JR, anuhin natin to. Sabi mo, this one is kimchi? Kimchi quesadillas po. Kimchi. So kimchi with cheese. Yes, medyo unique po siya sa amin. Usually po kasi mga tao, hindi kumakain ng mga spicy na like kimchi. So nung pag nilalagay namin sila sa quesadillas, kinakain nila? Yes. So itong dalawa, this is kimchi quesadilla. Kimchi. This one? The other one is the bacon quesadilla. Uy, masarap yan. Anything with bacon. And this one is yung original. Yeah, plain cheese lang siya. Cheese quesadilla, which is the basic, I love that. And then the other one po, etong isa, pesto naman siya. Meron siyang pesto. So this beef, yung unang beef na ginawa mo, ito yung creamy. Yes, creamy. And this one naman It's beef and mushroom with pesto sauce naman. Pesto sauce naman to. So magkaiba sila. Magkaiba po. So may variety. And you also sell this sa pat jar po. Ano ba itong pat jars? This is a restaurant located where? Located po kami sa Lilac Street sa Marikina. That's along maraming kainan doon yeah, sa marami street po. na yun. Sobrang dami po. So for more info, may Facebook account and Instagram. Yes po. Pero ano ba ang theme ng restaurant ng Pat Jar? Ano ba ang food? Ano yung doon? Ang food po natin doon, it's American-Italian food. And then yung interior po natin, para tayong nasa hippie. Hippie resto, hippie garden resto. So why don't you invite everyone, tapos mag-promote ka na rin and mabati ka na rin? Yes po. Sana po puntahan nyo kami sa number 73, Lilac Street, Marikina City. And then we have a mobile number. You may contact us at 0977 197-7960. And then, ginigreet ko lang po yung family ko. My sister na nasa Japan, and then my brother na nasa Myanmar, and then my MHP family, friends, and then kay Maring Joyce at saka kay Kat. Pero yung Pat Jar, sa lunch and dinner to? Nag-open po kami ng 1 p.m. until 12 midnight. Late lunch crowd Late lunch to po. midnight. Mga mahilig mag-brunch. Yes. Pwede. Sige. Thank you, Sir Thank you. Thank you. JR Urbino Let's from Pat Jar. eat! Kain na tayo maya-maya, pero ito muna ha. Kaya yung cheese pala yung kanina ko pa naamoy. Quesadilla. Naitala ng AFP Cavaliers ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Liga ng Public Servants na nagkamit ng 3 kampyonato matapos nitong biguin ang Senate Defenders na makuha ang back-to-back championship title sa kanilang sagupaan kagabi sa UNTV Cup Season 7 Finals. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Bernard Dadis. Pinaporma pa ng AFP Cavaliers ang Senate Defenders upang maipwersa ang do-or-die Game 3 sa UNTV Cup Season 7 Finals sa kanilang mainit na sagupaan kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Pinatumpa ng Cavaliers ang Defenders sa score na 88-78. Sa first quarter, bagamat paspasan ng palitan ng puntos ng bawat kupunan, namayagpag ang Defenders ng 4 puntos, 18-14. Sa second quarter, dito na nag-umpisang makaungos ang koponan ng mga sundalo, 39-37. Lumobo pa sa 10 puntos ang abante ng Cavaliers sa third quarter, 62-52 sa pangunguna ni Jerry Lumungsod na nagbuslo ng 11 points. Pinilit na makahabol ng Defenders ngunit hindi ito naging sapat dahil pumutok ang outside shooting ni Jerry Lumungsod at Boyet Bautista ng Cavaliers. Sa kabuuan, mayroong naipasok na 11 out of 28 attempts ang AFP sa Rainbow Country, habang 2 lamang ang Senate sa 17 attempts. Talaga pinaghirapan namin. Since day one, talagang sabi namin sa isa't isa, nagkaroon kami ng commitment na pipilitin namin kunin ulit yung championship. With God's grace, binigay sa amin ulit. Best player of the game at finals MVP si Jerry Lumungsod na tumikada ng 26 points, tig-3 assist at steals at 1 board. Sobrang saya for season, second season ko sa UNTV Cup. Nakuha namin yung kampiyonato. Ako pa yung finals MVP. Talagang overwhelmed. Nag-ambag naman si Darwin Cordero ng 19 points, si Boyet Bautista ng 18 points at si Jeffrey Kiambao ng 11 points. Samantala, nanguna naman sa Defenders ang Season 6 MVP Jeffrey Sanders ng 13 points. May tig 12 puntos naman si James Mangaran at Harley Nang, habang may 11 points si Marlon Legaspi at 10 points si Romel Balboa.
Well, unang-una, congratulations sa AFP Cavaliers. Very deserving sila na maging kampiyon. At pasalamat muli kami sa UNTV. Season 7, 7 taon na pamimigay po, palaki po ng palaki. Thank you mula sa aming mga beneficiaries, yung Kite Foundation at Pangarap, scholarships po, paggamot. Marami hong matutuwa. Salamat. Yung sa amin, sinubukan namin pero talagang kinulang eh. I think binigay yung kung effort lang ang pag-uusapan, hindi kami nagkulang pero ang galing yung shooting ng AFP. Baka tatanggap ng 4 million pesos cash prize ang AFP Cavaliers habang 2 million pesos naman ang runner-up team Senate Defenders na itutulong nila sa kanilang beneficiaries. Sa pagkapanalo ng AFP Cavaliers, sila ang kauna-unang kupunan sa UNTV Cup na nagkamit ng 3 kampyonato. Sunod na hamon naman sa kanila ay kung makukuha nila ang kauna-unahang back-to-back championship title sa Season 8 ng UNTV Cup. Yan, congratulations sa AFP Cavaliers. At nanalo sila ng 4 million pesos. For the benefit of the AFP Educational Benefit System Office. That's good. Dami matutulungan nun. Siyempre, matindihan yung laban kahapon. Kala mo napanood ko. Pero siyempre, sure na sure yan. Dahil, kung nanalo pa ang Senate, 1-1, di may isa pang game. Siyempre, mahabol ang Senate para back-to-back yung panalo nila. Dahil sila yung nanalo last. But, hey, wait for announcement para sa susunod na season. Ng UNTV Cup. Congratulations sa lahat ng mga sumali at mga nanalo. At saka yung mga beneficiaries yan ng lahat ng teams na sumali, ha? Wala talaga umuuwi ng luhaan. Dahil dyan, wala si Rina. At meron siyang pinapag-greet. Ito daw yung mga nanood ng UNTV Cup kagabi sa Matoza family, then Westra family, Umali family, at may Bunga family. Maraming salamat po sa inyo. Si Tita Celia Bonayo is also watching us. Di na daw tayo natuloy dyan. Happy birthday ulit sa kapatid ko, si Joseph. Happy birthday! Happy Mother Earth, birthday! good morning! Hi, Mother Earth! Tita June! Mom and Dad, Daddy Nugget. Nanay Maria, Tatay Bertie, Lola Gab, si Gwen, si Kay. Tatay Good luck, Nebu. Gab. Lolo! Jose Rizal, good morning. Happy birthday kay Jenna Lee de Guzman from your daddy. Tama ba? Direct Tito. Good morning po. Regards na lang. Okay. Hi, Vivian and Vivi. Thank you. Hi, Vivian and Vivi. And Jana. Hi, Jong. Thank you for my hair this morning. Thank you, Ate Jong. Pag-blower ng buhok. And kay Ruth din. And Ruth. And happy Sabbath anniversary to Kuya Bob and engineer Ryan Javier. Si SpongeBob ba ito? Wow. Si SpongeBob. At saka happy anniversary din kay Chato Gatus. 42nd wedding anniversary at sa kanyang asawa. Mother's Love! And of course, yung ating favorite na si Hero. Si Nanay Minda, of course. Hi po. Okay. La 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 la.